Napag-usapan natin ang pag-undergo din ng apotheosis nitong sila Pico at Gracia. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So in-explain nga nitong si Dino ang situation sa may lahat. Kailangan daw nilang i-maintain ang current na status quo. Mabuti na lang daw at nabigyan sila nitong mga ito ng update. Hindi nila kailangan ngayon na maging sobrang aggressive kasi feeling nila magiging troublesome lalo kapag pre-novoke pa nila itong si Vega. Si Diablo na daw ang bahala doon. Walang nag-argue kay Dino kasi alam ng mga nandito na susi talaga ngayon ang tamang timing. Nagtanong itong si Mai kung paano naman daw siya. Sa tingin kasi ni Mai kaya niyang tumakas gamit ang sarili niyang skill. At ngayon nga hindi naman siya kailangan nitong tatlo dahil complete ang coordination nitong tatlong ito. Kaya hindi na maka-interfere itong si Mai Furuki. Kaya nagsalita itong si Dino na magpahinga na lang daw muna itong si Mai. Tinuro niya ang direction nitong si Zijon at sinabihan si Mai na doon na lang daw muna ito. Poprotektahan daw siya nitong si Zijon. Magtago na lang daw muna itong si Mai kasama nila. Nag-agree naman itong sila Pico at Gracia. Kaya umalis na itong si Mai at pumunta ito sa may tabi nitong si Apito. Nag-decide siya na magtiwala na lang kila Dino. So ngayon nga balik tayo sa may control room kung saan kakatapos lang mag-explain itong si Benimaru. Sumang-ayon naman ang lahat na good decision talaga ang pag-isolate kay Vega. Sabi ni Ramirez iniisip niya daw sana na i-reuse itong labyrinth nila. Pero natatakot kasi siya na baka somewhere inside buhay pa itong si Vega. Ito daw ang tinatawag na defilement idea. To put it simply, parang ayaw mo nang gamitin ang isang toothbrush na nahulog sa bowl ng toilet kahit nahugasan mo pa ito na maigi. Marami ang makaka-relate sa sinabi na ito nitong si Ramirez. Tumango naman itong sila Trini bilang pagsang-ayon dito. Inabutan ni Beretta ng juice itong si Ramirez at matapos itong inumin ni Ramirez nagtanong siya ng isang seryoso na question. Kaya daw ba talaga nilang talunin itong Evil Dragon Spawn? Ito ang tanong dito na nagpatigil talaga sa lahat. Nagkaalala din itong si Benimaru kasi kahit nga na sinubukan niya na maging nice kay Diablo kanina, sa totoo lang iniisip niya talaga na imposible nga para sa 4 Dragon Kings at kay Hakuro na manalo sa may Evil Dragon Spawn na ito. Sa big screen makikita na chinachap-chap nitong si Hakuro ang Evil Dragon Spawn. Napaka-brilliant daw ng swordsmanship nitong si Hakuro pero unfortunately hindi sapat ito para matalo ang kalaban. Nawala man ang infinite regeneration nito dahil naputol nga ang connection kay Vega, present pa rin daw ang ultra speed regeneration. Kaya kahit na namamatay ito, paulit-ulit lang itong bumabangon. Actually, extraordinary na nga itong si Hakuro dahil kaya niyang sabayan ang opponent na may power disparity na more than 50 times. 50 times na mas mataas sa kanya ang value nitong Evil Dragon Spawn. Pero obvious na hindi niya ito kayang patayin. Proud itong si Benimaru sa may master niya pero alam niya na kailangan nila ng tulong. Tingnan naman natin itong Great 4 Dragon Kings. Itong si Euros, ang red-haired beauty. Siya ang kumakapit ngayon sa may Evil Dragon Spawn gamit ang kanyang flaming whip. Gusto niya mag-inflict ng continuous hit damage para ma-burn out ang mga cells nito. Pero makikita sa appearance niya na malaking sacrifice itong ginagawa niya kasi hindi niya na maitago ang mga sugat at ang mga burns na nakuha niya nga rin sa pakipaglaban dito. Si Zephyrus naman, ang Dragon King of the Ice Hell. Nakasandal siya ngayon sa may pinto. Bago magsimula ang laban, graceful at gentle ang kanyang itsura. Pero ngayon, napakalala ng mga damage na kanyang natamo habang ina-assist niya itong si Euros. Pero mas malala pa ang lagay nitong si Notos, ang Heavenly Thunder Dragon King. Petite young girl itong si Notos. Sinubukan niyang pigilan ang Evil Dragon Spawn gamit ang monstrous strength niya. Pero masyadong mataas ang strength level ng kalaban. Kung may ego lang daw itong Evil Dragon Spawn na ito, no match daw sana itong sila Notos. Ginagawa naman itong si Boreas ang pinaka-best niya para protektahan itong sila Zephyrus at Notus na bumabagsak na. Ang
ang dragon skills nitong si Boreas wasak na rin ngayon. Sa sobrang lakas ng porsa ng Evil Dragon Spawn naputol na ang Whip of Fire nitong si Euros. Too powerful daw talaga ang Evil Dragon Spawn para sa kanilang apat. Frustrated na ngayon itong si Euros. Although commendable ang efforts nilang apat hanggang doon na lang talaga ang kanilang makakaya kasi kailangan talaga nila ng force na kaya mag-wipe out totally with even a single fragment para hindi na ito makapag-revive pa. Sabi ni Benimaru siya na daw ang pupunta. Sure win sana kung si Benimaru nga itong pupunta dito pero pinigilan siya nitong si Ramirez. Pinaalala nitong si Ramirez dito na itong si Benimaru daw ang may pinaka-importanteng mission, ang ibalik itong si Lecision na may iwan sa may isolated level. Tama itong si Ramirez, timing is of the essence. Kailangan nilang kumilos agad sa may isolation level once na matalo na itong si Vega at ang Evil Dragon Spawn nito. Kaya naghanap sila ng ibang pwedeng pumunta. Si Zoe busy daw sa paggagather ng info gamit ang mga clones niya. Si Gabiru naman nagre-recover pa. Pero kahit pa na nasa best condition sila mahihirapan pa rin daw itong mga ito na labanan ang isang Evil Dragon Spawn. Kasi twice daw ang existence value nito na mas mataas kung ikukumpara sa kanila. Si Ranga naman daw exhausted dahil sa pagbubuhat ng burden nitong si Gald kanina. Nag-volunteer itong si Beretta pero nireject ito nitong si Ramirez. Kailangan daw niya itong si Beretta para sa disposal nitong labyrinth. Hindi naman daw impossible na gawin niya ito na mag-isa pero it takes time daw at hindi nga daw yun pwede kasi kapag tumagal makaka-recover si Vega at magfe-fail itong kanilang mission. Kaya kailangan niya daw ang tulong nitong si Beretta dito. Wala nang choice itong si Beretta kundi ang tulungan itong si Ramirez. At that moment may isang lalaki na tumayo at nagsalita dito na finally daw siya naman daw ang makikipaglaban. Ito'y walang iba kung hindi itong si Charis. Siya ang brown-skinned warrior na may black and red speckled hair na parang burning flame. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.